what, Kai? There's a beauty in the world of entrepreneurship. You're right, Shay. Being an entrepreneur gives you lots of benefits. For example, you can create your own profit and you can also give job opportunities to those people who are currently looking for jobs. Wait, but before an entrepreneur can proceed on that, they will experience downfall and defeat? Yes, you're correct. But despite all of those challenges that they face, they still manage to stand their ground and pursue their career. So you mean they were motivated because of their positive behavior? We got it right, Shay. Pwede bang magtagalog kayo? Nakikinig ako eh, tapos hindi ko maintindihan. Ha? Sino yun? Naririnig mo ba yun? Eh, ikaw na sasalita. Gusto mo ba makarinig ng istorya tungkol kay Miss Isabel ng It's Art? Ah, si Miss Isabel, yung kakilala nating entrepreneur na gumagawa ng pins and stickers? Oo, siya nga. Kaya ikaw na nagsasalita. Ano, interesado ka ba sa kanya? Oo naman! Entrepreneurship student ako eh. Entrepreneurship? Eh sila kaya, isasama natin sila? O sige. Kaya guys, sumama na kayo sa journey namin. Narito kami ngayon sa It's Art kasama si Miss Isabel. At aalamin natin ngayon kung paano nga ba siya nagsimula at ano ang mga challenges na kinaharap niya sa pagbuo ng kanyang business and kung paano niya ito nagpatuloy sa kabila ng mga challenges na ito. Simulan na ba natin? Simulan na natin! So, kasama po natin ngayon si Miss Isabel. So, maaari niyo po ba ang i-introduce ang inyong sarili? Hi, I'm Isabel Estacion, third year MMA student from University of Perpetual Health System Downtown. So, Miss Isabel, may mga ilang katanungan po kami para sa inyo about po sa kung paano po kayo nag-come up sa business nyo ngayon and yung mga challenges po na naranasan nyo habang ginagawa nyo po yung business nyo. At ang mga tanong rin po ito kung paano po kayo naging motivated sa pamamagitan ng positive behavior nyo po. So, ready na po ba kayo, Miss Isabel? Ready. Okay. Okay po, sa first question po namin para sa inyo, di ba po yung business nyo po is about sa arts and crafts, which is customized. Paano po kayo nag-come up dun sa idea na yun? So, nag-come up ako sa idea na yung business is arts and craft kasi ayun first is ayun yung strength ko sa when it comes sa arts, and second is na motivate ako sa paggawa ng stickers tapos pins sa klase ko whenever may mga events sa school, ganon. Gusto ko din sumali katulad sa kanila. So ayun, parang gusto ko lang din na i-pursue yung gusto kong Gusto nyo po i-pursue since passion nyo din naman siya. yeah. So, tingin nyo po mga ilang years or months na din po kayo since na nagsimula kayo? Mga 5 months. 5 months. Kaka-start ko lang din kasi, ayun, na lang din talaga ako. Na-push ka lang din. Sa next question po is marami na po kasi mga common na business na umuusbong sa panahon ngayon. So, paano niyo po na-establish ang ganitong uri ng business? Actually, kahit na andun yung trend na parang daming stickers, pins, ang daming kalaban na mga katulad ng gantong business, na establish ko yung gantong business because parang may sarili naman akong art style. So, dun ako ayun yung strength ko na parang kung how I express my art in making it unique sa pag-drawing, ganon. So, ayun, may pagka-witty naman yung mga products ko. Tapos yung, ang ko talaga, ang parang, gusto kong maparating is mapatawa yung mga tao, ganon sa gawa. So, ayun. Ito po yung sample ng mga pins ni Miss Isabel. So sa base po sa naging sagot nyo, masasabi nyo po ba na yun nga, unique yung idea nyo or yung product na in-introduce nyo sa market? Yes, kasi parang
may inspiration naman ako sa iba, pero yung how I, parang i-design yung gawa ko, doon ako bumabawi. Kasi, ayun nga, may pinagkaiba naman siya sa ibang art style. The next po is, before po kayo maging isang business owner, paano po kayo naging financially ready to establish your business? Actually, honestly, hindi talaga ako financially ready, pero Parang, lang. sinusuportahan kasi ako ng mother ko sa paggawa ng business. Kasi parang nakita naman niya na masaya akong gumagawa ng gantong small business. So, sinusuportahan niya ako financially. So, since nasabi niyo po na honestly di pa kayo financially ready to start a business, paano po kayo nag-come up or nagplano na i-grow yung business niyo or i-establish talaga siya? Parang paano kayo nag-start? Paano nag-start? Actually, may other business pa kasi ako. Like, may partnership ako sa Rad Portrait PH. Yung paggawa ng live art, mga tao, ganon. So, parang sa puhunan ko doon, nakuha sa sweldo ko doon ako naging ready na gusto kong i-extend na gumawa din ng sarili kong shop, ganon, gamit yung budget doon. Despite po sa those challenges na yun, paano po kayo paano po yung experience nyo running in your business? Grace talaga ni God. I mean, si God talaga yung work. Actually, kasi yung plano na to na gumawa ng product, hindi talaga ako ready dito. Kasi parang ang plan ko is, pagkatapos pa ng school, pagkatapos ng lahat ng mga plans ko sa school, parang gusto ko na saka lang ako gagawa nitong shop. Kaso, ayun, nag-open yung opportunity na i-start na siya within this season kasi nakita ko naman na carry naman na i-pursue siya. Hindi naman po kayo nahihirapan. Kasi nga, college po kayo, tapos nagbi-business po kayo about arts and crafts. Mahirap siya i-manage kasi ayun nga, hindi pa ako ready sa sa finance, tapos sa time management, yes, ang hirap ipagsabay. Pero, by grace talaga, Okay naman. na carry naman. So, ayan po. Since nasabi nyo kanina na about 5 months na din kayo nag-run ng business nyo, I'm sure po nagkaroon na din kayo ng mga customers. And since importante po yung customer feedback sa isang business, paano nyo po siya parang ginamit para magkaroon ng continuous na growth yung business nyo at mag-innovate? Importante na i-acknowledge yung feedback ng customer kasi doon magiging parang ma-identify mo yung i-improve mo pa sa product mo, tapos yung service mo, how magiging mas okay yung pag-run ng service mo sa parang mas masaya yung feedback ng customer. Gusto ko na doon pa din sila pupunta sa business ko. Babalik-balikan. Na-experience nyo na po ba magkaroon ng parang bad review or puro good reviews lang? I think na-identify ko lang na bad review is yung sa quality ba ng ng materials ko. Parang since starting pa lang, nakikita ko na may mga need pa talaga i-improve. Pero hindi naman nila as in sinabi na kailangan mo itong baguhin. Parang na-identify ko lang na may mga kailangan ka pa talaga ayusin. Ano po mga challenges ang kinakaharap nyo as a business owner? As a freelance artist, ang challenges talaga is time management kasi ang hirap na estudyante ka tapos business owner. Parang ang hirap lang pagsabayan yung mga So, based po dun sa naging sagot nyo sa tanong ni Shane, paano nyo po siya na-overcome or na-solusyonan yung challenges na yun, yung kinaharap nyo that time? Napareflect ako sa when it comes na, since na-identify ko na time management yung problem ko,
nagkikip na ako ng journal or like yung parang notes, journal na kailangan kong i-schedule yung time ko para alam ko kung ano yung accomplished kong task, tapos parang napagsabay ko lahat. So, ayun. So, journal na yon parang alam ko na kung paano unti-unti i-manage lahat ng plano na gusto kong mangyari. So, ano pong base po doon, ano po yung nagpapamotivate sa inyo na parang ipagpatuloy pa rin yung business nyo kahit nakukulangan ka sa oras, ganyan? Nakaka-motivate lang kasi na nakakatulong ako sa magulang ko, sa ate ko na when it comes sa tuition, parang nakakatulong na nababawasan na hindi na mabigat sa kanila. Especially nakapagtapos na yung ate ko, parang okay nang bumili ng sarili kong gusto, ganon. Parang nakaka-motivate lang na ipagpatuloy yung Mas maganda kasi na gumagastos ka tas sarili mong pera, di ba? tapos ma-improve pa yung shop with that money. Ano po yung mga favorite part nyo as a small business entrepreneur? Favorite part, like Nagbi-business po kayo, anong favorite part nyo po doon? Like, gumagawa po ba kayo ng arts and crafts? Yun po ba yung favorite part nyo? Ganun. Yung favorite part ko is yung pag-drawing na parang maging witty yung pag-design ko as well as yung kalalabasan ng drawing ko is makakapasaya ng tao, ganon. Nakakatuwa lang na makita na natutuwa sila sa gawa ko. So, ayun. So, yun lang po. And thank you very much po for participating sa interview na to. And marami po kaming natutunan. Nakaka-motivate po. Salamat po. Thank you. So, ano pang iniintay nyo guys? Kung gusto nyo pa makakita ng iba't ibang design at magpa-customize ng mga pins and stickers, i-visit nyo na yung Instagram page ni Miss Isa, which is @itsart. So, ano hinihintay nyo? Bili na kayo!